So, ayun na nga guys. Nandito na kami sa may simbahan. Yes. Cathedral. So, pupunta na tayo sa office nila. Diyan kami kakasan sa Sindigal. Yes guys. Dito kami sa Cathedral. So, magpapaschedule na tayo guys ng ating wedding date. So, let's go guys. Samahan nyo kami. Punta na tayo sa opisina ng Antipolo Cathedral. 1 hour later. So, ayun guys. Tapos na kami. So, ayun. Tapos na kami magpa-reserve. Yes. So, babalik kami yan March. Mag-ano kami? March. Interview. Seminars. March or April pwede na kasi pag ngayon, nag-e-expire siya hanggang 6 months lang guys. Yes. So, kailangan mag-start kami is by March. So, ngayon, meron kaming time na asikasuhin lahat ng preparations. Prenup, ganyan. Kasi, So, ano guys, uwi pa niya kami sa uwi kami Pampanga kasi kailangan makumpila ni Mariano G. Need namin kunin yung kanyang record ng elementary siya. Kasi, bakit daw ba? Hindi ko alam kung bakit. Ayun guys, Mamaya na lang guys. 1 hour later. So, ayun na nga guys. Bali, nandito muna kami kasi ini-interview sila mama. And kakauwi lang din namin yung Mariano G kasi ang dami naming nasikaso. I'm with Pagaga. Bakit ka Pagaga? Wala. Ay, nag-away kami dalawa ni Mariano G kanina guys. Kasi, basta guys, basta sa amin na lang muna ang dalawa yan. Pero, okay na kami ngayon. Yes guys. Masyado lang siguro kami na-overwhelm. No? Ikaw na-overwhelm ko ba? Excited. Excited ka? So nga, boss na tayo pa sila. Pwede ka yan. Ba yan, marami pa tayong ipe-prepare, syempre. Ano ba na may pera ka, yung may kaya ka. Kaya yung spend yung yung pambayad ng venue, pambayad ng yung coordinator, pambayad sa simbahan. Kung meron siguro pera, yung kaya mong bayaran yun ng full paid, no? Siguro nga, kasal ka na bukas. Hindi rin, Han. Kasi merong yun eh. Merong preparations. Kumbaga ikaw, sige, sabihin na natin ikaw, kaya mo magbayad ng ganito kalaki. Paano naman yung mga coordinators mo kung bibigyan mo lang sila ng isang araw? So sila hanap ng ganito, ng ganito. After nga, kasal din yung gawin yun, Hindi pwede yun. Sabay. Pero ngayon, okay na kami dalawa ni Mariano G. Yes. Nakapagpa-reserve na kami guys ng aming Kasal. yes. So final na guys. Final guys, July 29. Ng mata ko, namamaga. Pag-aagang Mariano G. Ako talaga katapat ko. Nandito kami sa garden. Oo, kasi guys, sabi ni Matt, ang dami pa ek-ek ni Matt, na bawal daw kami pumunta doon dahil Hindi daw namin pwedeng marinig. oo, hindi daw pwede namin marinig Eh, yung mga mapapanood din naman namin. No? Si Cindy Girl bilang anak ay alam naman natin simula pa lang no, malakas ang loob niyan. Baga may sariling panindigan. Pagka ginusto niya, gusto niya talaga, pangangatawan na niya 'yon. Ipaglalaban niya 'yon. Siyempre, kumbaga babae yan eh. Siyempre, may kahinaan din yan sa sarili niya no. Pero isa lang masasabi ko, hindi naman sa pagbubuhat sa sariling bangko o dahil sa anak ko siya. Si Cindy Girl ay isang mabait na bata yan. Kaya mahal na mahal ko yung anak ko. Si Mariano G, bilang manugang, wala akong masasabi sa batang yan. No? Siyempre, nung unang kita ko sa kanya, siyempre hindi ko pa siya kilala noon, talagang nag-aalilangan ako. May konting pagdududa, pati si Cindy, sinabi ko sa kanya, talagang kayo na ba talaga? Siyempre, nagtatanong ako, gusto ko makasiguro. Ayoko kasing isipin ng tao, at saka mabuo sa isip ko na, baka ginagamit mo lang si Mariano G kasi sikat siya or whatever para makilala ka. Pero nung una pa man kahit paano kilala rin naman si Cindy dahil may mga sinasalihan naman siya mga pageant, beauty contest. So nilinaw naman sa akin ni Cindy na mahal niya si Mariano G at kinausap ko naman si Mariano G that time na talagang napatunayan ko na mahal niya rin si Cindy. Tsaka wala akong masabi sa batang yan kay Mariano G. Kumbaga, kung maghahanap ako ng mapapangasawa ng mga anak ko, gusto ko katulad niya rin na mga babait at may paninindigan. Siyempre, excited ako. Nung sinabi niya sa akin, sabi niya, hindi pa, huwag kang iiyak pa. Eh, nung pagpaalam niya pa lang sa akin, kahit sa cellphone lang kami nag-usap,
ano eh, parang gusto ko nang umiyak. Kasi, di ba, biro mo, yung anak ko, parang magbubuo na siya ng sariling pamilya, parang hindi ko na siya pag-aari, di ba? Ganoon naman talaga, di ba, pag ang mga anak natin, or tayong mga anak, tulad ko nung binata pa ako, talagang pag nag-asawa yung anak, parang hihiwalay ka na sa magulang mo. Bubukod ka na, hindi naman totally na iiwan mo sila, kaya lang, siyempre, magtatayo ka na ng sarili mong pamilya. Kumbaga, hindi mo na sila araw-araw makikita, hindi mo na sila kasama sa bahay. Hindi tulad nung dati, yung wala pa silang asawa, mga dalagat binata pa sila, araw-araw kasama mo sila sa bahay. Nakakamiss yung ganun. No, sa sariling kalansan ko kami ni Mami no. Kumbaga, pag ikakasal ka na, kasi yung focus mo nasa asawa mo lang talaga eh, lalo na pag nasa simbahan na kayo, parang wala kayong ibang nakikita kundi parang kayong dalawa lang yung tao, no. Ngayon, pagka nakaharap na kayo sa altar, siyempre sa matrimonyo ng Diyos, kumbaga, buong puso nyong sasabihin sa isa't isa yung parang, iba yung pag nagsusuotan ng singsing, mararamdaman mo, wear this ring at the sign of my love to siya, ganon din siya sa'yo. Talagang iba yung feeling. Yan, kumbaga sana yung feeling na yon na maramdaman nila sa kasal nila, dalhin nila araw-araw. Hindi yung, wag nilang kakalimutan yon. Kahit tumagal sila ng ilang taon, yung feeling na nasa simbahan sila na ikakasal sila, wag nilang alisin sa sarili nila habang panahon nilang dalhin yon. Yun. Sana sa isang mag-asawa, hindi nawawala yung pagsubok sa buhay. Diba, minsan sa financial, minsan sa emosyonal, minsan problema sa kanila mag-asawa. Meron darating at darating na hindi sila magkakasundo. Meron sila mga bagay na hindi pagkakasundo. Natural sa mag-asawa yon. Kaya lang, dapat maging matatag sila doon. At ang maipapayo ko sa kanila, siyempre, ang pag-aaway minsan ng mag-asawa hindi nawawala. Basta walang aalis ng bahay. Kumbaga, kahit ano man yung pagtatalo nila, walang aalis yung bahay. Tsaka kailangan give and take. Pagkagalit yung isa, bumaba yung isa. Pag galit yung isa, bumaba yung isa. And or then, magsalubong sila sa ibaba. Kasi huhupa naman yung galit niyan eh. Pag humupa na yung galit niyan, bababa rin yan, tsaka sila mag-usap. Ganon yung sikreto namin ni Mami Yo. Kami ni Mami Yo, kahit madalas kami nag-aaway niyan, hindi kami naghihiwalay, walang umangalis ng bahay. Pinauhupa lang namin yung galit ng isa't isa. Pag parang nakahupa na, nag-uusap na kami, okay na. Ganon lang yun. Si Cindy Girl, ano yan eh, napakalambing, malakas ang loob. Pagka may gusto siyang pasukin, talagang talagang sinusubukan niya para yung may siya, tawag dito, yung basta kaya niya, gagawin niya. Tapos pagka may katulad niyan, yung mga pagsali-sali sa mga nagtataka ako diyan bakit niya yan, nasasalihan nang hindi siya natakot, basta ginusto niya, sasali siya. Si Mariano G. Ayan, nung una ko siya nakita kasi medyo nagtanong ako. Sabi niya, talaga bang gusto mo yan? Sabi niya, oo ma, mabait yan. Nagtanong, ano nga yan kilala mo ba siya? Sabi niya, sabi ko, hindi ko kilala yan eh. Sabi niya, ano yan, mabait yan ma, sabi niya. Pagka nakausap mo yan, sobrang bait, wala akong masabi, sabi niya. Pero nung nakasama ko siya sa isang bahay, nakita ko naman magalang, tsaka totoo naman yung sinasabi ni Cindy Girl na sobrang bait. Mardy, syempre, kinakabahan, excited. Kasi nung kinasal ako, ganyan din eh. Yung pag nandun ako, marap pag naglalakad na ako, wala akong nakikita eh. Experience ko yun para akong lumilipad sa hangin, makalutang. Hindi ko alam kung sino yung mga bisita ko, basta gusto ko lang mapunta doon sa altar. Tapos nung kinasal kami ni Daddy, experience ko sabi ko. Natutuwa ako kasi, syempre, kinakasal na kami ni Daddy, parang yung blessing, parang ganun din sa Mardy na i-bless na sila ni Lord. Kasi sabi nga nila, di ba, mas maganda raw na bine-bless yung ang mag-asawa. Sa dalawa, siguro kay Cindy Girl kasi bilang babae, wag siyang yung, 'di ba may babae na bungangera. Sabi ko, ayoko, wag kang ganon kasi hindi naman ako naging ganon. Hindi ko naman sinasabing maging katulad kita, pero sabi ko, wag mong bubunganga ng isang lalaki kasi ayaw na ayaw nila ng ganon. Kaya kung may gusto kang sabihin na sabihin mo kung inis ka or hindi ayaw mo ng ganon, ayaw mo ng ganyan ang gawin niya. Yun lang. Tapos pagka nagkakainisan sila, yung isa, kasi matahimik ako eh. Pagka nagagalit si Daddy Yo, tahimik lang ako. Ako kay Cindy Girl kung ganun siya. Pero ako ganun ako. Ayoko nung nagsasabay kami. Pagka, tapos na yung inis ko, tsaka ako sasabihin sa kanya na ganun yung, ayoko ng ganun na ugali mo. Sa kanilang dalawa sa Mardy, syempre sabi nila, pagka may blessing ka na, baka sumunod na yung baby. Di ba?
O yun, baka yun ay bigay ni Lord sa kanila dahil i-bless na sila sa pagsasama nila. Ano lang sila, lagi lang magbigayan. Tapos, maging tapat, yan. Tsaka, wag nilang pababayaan yung isa't isa. Si Kuya Mariano is masipag na kuya kung anong gusto ko, tapos binibili niya. Minsan lumalabas kami sa labas, kasama ko si kuya tsaka si ate. Minsan magbablog sila, tapos minsan nakakasali din ako sa vlog nila. Masaya. Pero si Kuya Mariano talaga, mabait yan. Nagtatawa na kami dalawa, masaya kami. Tapos, minsan lang, para rin sa akin naman yun para may matutunan ako na, pero sinusunod ko naman siya. Si ate hindi mabayat. Pag minsan binibili niya yung mga gusto ko, dalawa sila ni kuya. Tapos pag kasama namin siya, tapos unang kita niya pa lang sa akin, minsan pag kumakain na kami, tatanungin niya ako, "Ingot, kain na kayo, tawagin mo na yung kuya mo." Tapos minsan binabati niya ako. Saka pala nagpapasalamat ako kay Ate Cindy. Kahit na ganon, pinatuloy niya ako sa bahay nila. Tapos binibigay ko naman yung best ko para sa kanila, para rin kay kuya. Ang wish ko sana sa kanila, ni ate at si kuya, sana magtatagal sila, tapos masaya yung kasal nila. At lalo na first time kong makikita si kuya magpapakasal, tapos nandun rin ako. Sana maging masaya yung kasalan. Ang wish ko sa kanila ni ate at si kuya, sana maging successful yung kasal nila. What is that? Ano yan? Successful. Success. Sana matagumpay yung kasal nila. Tapos magmamahalan sila lagi, huwag mag-away, ganon. Kahit na minsan may pagsubok rin naman na pero dapat kung anong pagsubok na yun, dapat magmamahalan pa rin. At laging tandaan, huwag mag-away. Lalo na mahal ko kayo ate at si kuya. Ilang tulog na lang magiging Mrs. Lingay na ako. Parang yung totoo guys parang na-overwhelm ako. Na-overwhelm ako kasi sobrang saya. Parang hindi ko akalain na dadating kami sa point na ganito, na parang magiging legal kami. Kasi ilang taon na din kami, 4 years. 4 years na rin kami dalawa ni Mariano G. So, masayang-masaya ako. Sobrang grateful ako, tsaka overwhelmed ako na parang ilang ilang kembot na lang. Masyadong mabilis para sa akin. Pero hindi mo expect na magiging ganito pala, magkakaroon pala ng pagkikita-kita ng mga magulang, mga kaibigan. So, na-excite ako para sa amin dalawa ni Yano. Lalo na para sa akin, syempre. Kasi, syempre, ako yung magpapalit ng apelido. Kaya medyo na-excite. Si Mariano G, sa noon, si Yano is very immature. And alam niya naman yun. So, malaki na yung pinagkaibahan. Walang pinag-iba si Mariano G kasi mabuting tao naman talaga siya. Very thoughtful, very caring. Pero, malaki yung in-improve ng maturity niya ngayon. Tapos, sobrang nag-improve ng character niya, personality, and even sa kanyang characteristics, maraming nag-iba. So, talagang, ang tao talaga makikilala mo kapag nasa isang bubong na kayo nagsasama. And sa case namin dalawa ni Mariano G, mas nakita ko kung ano siya. At ayun yung dahilan kung bakit parang mas lalo akong nai-eager na pakasalan siya. Kasi yung pagbabago niya is for better, hindi palala. Pinaka-memorable is, wala akong matatandaan na salitang sinabi niya kasi hindi siya nagsasalita. Yung mga gestures lang. Alam mong caring siya kahit hindi siya nagsasalita kasi yung kilos niya nung time na nagkita kami is hindi siya nagsasalita pero inaabot niya sa akin yung yung milk tea ko, inaabot niya yung straw, ganun. Tapos taranta, ganun, wala sa sarili. Kasi nga, parang nasashock siya, ganun, na parang, magkasama ba talaga kami nito? Parang ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Naiwan niya pa yung yung cellphone niya. Pero sa gesture, sobrang caring ni Mariano G. Di lang siya nagsasalita nun. Kasi yung pwede ba kitang maging girlfriend is hindi namin napag-usapan ng personal dahil magkakilala pa lang kami. So parang nahihiya pa kami sa isa't isa. So napag-usapan namin yon through messenger, sa chat. Pero alam na namin na doon papunta kahit hindi namin sinabi sa isa't isa. Kasi kumbaga na kami,
getting to know each other stage. Ayun. So, ayun, alam din namin na dun papunta. Ang wish ko para sa future husband ko is wag siyang nakikinig. Nakikinig kasi siya, yan. Wag kang makinig. Maging ano pa siya, syempre maging healthy si Mariano G lalo. Tsaka, syempre, gusto ko talaga is kasama ko siya na tumanda habang buhay kasi doon na to papunta. Alam ko na doon na to na wala na talagang atrasan to at sana ang wish ko sa kanya is maging masaya siya palagi at huwag niyang pagsisihan na pinakasalan niya ako. Yun yung wish ko sa kanya. Si Cindy, ayan, kung paano siya nung nakilala ko siya, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Di pa rin siya nagbabago at di pa rin nagbabago yung ano. Kung paano yung pagtingin ko sa kanya dati, ganun din yung pagtingin ko sa kanya ngayon. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sobrang nakaka-excite na nakakakaba. Siyempre, first time namin dalawa ng asawa ko. And siyempre, alam kong pagdating ng araw na yon, hindi lang ako yung magiging masaya. Alam ko, magiging masaya rin yung mga taong sumusuporta sa amin, kagaya ng mga magulang namin, siyempre yung mga taong naniniwala, at siyempre ako at yung asawa ko, parehas kami magiging masaya pag dumating na yung takdang araw, takdang panahon. Hindi ko malilimutan nung una makita ng asawa ko, ano, mainhin siya, mainhin yung boses niya, tapos nung... Sample nga, paano yung mainhin? Hello! Ganun siya. Tapos ngayon, parang nung tumatagal kami, parang nag-iiba, lumalaki-laki na yung boses niya, hindi. Siyempre, unang napansin ko sa kanya, yung, siyempre, gusto ko sa kanya yung, ano, yung mata, yung kilay, sa ilong, siyempre. Sana sa akin na lang yun. Sinabi ko yun, hindi sa personal. Sinabi sa kanya yun nung nagkakausap kami sa chat. Ako nag-approach na sinabi ko, pwede ba kitang tawaging mahal? O diba, ang bilis ko. Gaya talaga, pag gusto mo maging asawa yung isang babae, huwag mo nang paligoy-ligoy pa, huwag mo nang sabihin kumain ka na. Sabihin mo na agad yung direct to the point na mahal kita. Ganun yun. Ano yung wish mo sa darating na kasal ninyo? Ayan, wish ko lang, siyempre, sana marami pang ano, mga blessings yung dumating sa amin dalawa. And siyempre, pagbubutihin kong isang mabuting asawa. And siyempre, wish ko good health sa aming dalawa. And ayun, marami pang trabaho. Han, sana pagdating ng kasal natin is ganun pa rin tayo. Siyempre, di ba? Kumbaga, parang mahalin lang natin yung isa't isa. Huwag tayong magbabago kung paano tayo nung una, ganun din tayo hanggang sa araw na kasal natin. And mahal na mahal kita at lahat gagawin ko. Mapagod man ako, sungkitin ko man yung buwan, sungkitin ko man yung araw, ikaw lang yung pipiliin ko. I love you.